Uy, tingin ako. Wala akong advisory class pero pinupuntahan nila ako dito sa library. Ito ang latest update sa beauty queen at teacher na si Catherine Camilon na mapa sa hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Nakapag-chat pa sa kanyang estudyante ang teacher na si Catherine Camilon bago napaulat na nawawala. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Marami ang nagulat ngayon matapos ibinahagi ng estudyante ni Catherine Camilon ang kanilang huling pag-uusap bago ito napaulat na nawawala. Bago kasi mawala ang beauty queen ay nakapag-reply pa ito sa isa sa kanyang estudyante. Ngunit sa huling mensahe ng estudyante ay hindi na ito nakapag-reply pang muli. Paulit-ulit umanong tinatawagan at tinatanong ng estudyante ang kanyang gurong si Catherine Camilon kung nasaan na ito ngayon. Ang naturang conversation ng dalawa ay nangyari lang pala sa iisang araw bago ito nawala. Dito makikita na nitong umaga bago naiulat na nawawala si Camilon ay naging okay pa ang sitwasyon nito at sa di inaasahan ay ito din pala ang araw na mawawala ito. Totoo nga ang mga haka-haka ng mga netizens na pinagplanuhan talaga si Catherine Camilon habang wala itong kamalay-malay sa mangyayari sa kanya. Nakiisa ngayon ang mga estudyante at ang mga naging nakasama nito sa beauty contest, kabilang na ang kanyang mga katrabahong teacher para sa paghahanap sa beauty queen at teacher na si Catherine Camilon. Base doon sa salaysay ng kapatid at saka yung kaibigan ding beauty queen, si Major Alan Di Castro ang katatagpuin nitong si Catherine nung gabing nawala siya. Base po sa kanilang telephone text messages exchange. Nakakalungkot po, no? Ito hong na malalantad po itong ganito pong uri ho ng kwento at kami po nga ay nalulungkot po na ito ho'y pag-usapan pa natin. Pero ito kasi nga ang pangyayari. Si Major Alan Di Castro, ilang taon po ito at ano po ang sitwasyon ngayon ng kanyang pamilya? Siya ba ho ay living with the family? Paano po ito, Colonel? Si Major Alan Di Castro po, he's a 40-year-old officer. He's under restricted custody po ng PNP Calabarzon. Nandun lang po siya sa regional headquarters, hindi po siya pinapayagang lumabas. Readily available siya for further investigation ng naturang yun since he is in active duty. Siya po ay kasalukuyang kasama ang kanyang pamilya, no? Yung wife and his 2 kids. So, yun po, Manong Ted. Okay. Ito pong si Major ay opisyal ng PNP dahil po ba siya ay graduate ng PNPA o PMA? PNPA Class 2008 po. Okay. Opo. Sa ngayon po, sir, siya ba ay naimbestigahan na ng inyong mga tauhan tungkol po sa pangyayaring ito? Opo sir, maliban po sa pag-conduct namin na interview sessions with him, ang nakuha po namin ay puro general denial at nasa duty siya noong time na yon. Gano'n din po ang kanyang explanation sa Batangas PNP. The first time this issue went in the open, pinag-explain po siya ng kanyang provincial director. Gano'n din po, general denial. But kami naman ay hindi naniniwala ng gano'n at patuloy ang aming investigation as to his specific whereabouts during that time. Kasi tao nga yan at nakikita na naman natin ay duty detail na he was on duty that time. No? So patuloy po ang aming investigation, lalong-lalo na as of now ay hindi pa natin nakita si Catherine. So, nung pong time na nawala itong si Catherine, siya ang deputy ng Drug Enforcement Unit ng PNP Batangas? Correct po. Okay, sige po. Ngayon po, siya ay nasa holding center po. Yes, okay. Kumbaga, wala muna siyang assignment ngayon at anytime on call siya kung sakasakali po. No? Ganun yon. Tama po. Okay, pero ito ho'y kaso na may serious implication po sa kanyang kalayaan na isampa na po ninyo ito sa prosecutor's office. Opo, kahapon po naisampa namin ang kasong kidnapping and serious illegal detention. Yun nga po, no? Ina-evaluate pa po yan ngayon ng piskalya at base sa pag-uusap namin.
kahapon. Mm-mm. Initially, ito po ang pwede naming ma-file. Mm-mm. Kaya agaran namin final yan. And this case, magbabago po ang complexion nito. Mm-mm. At magbabago po, ma-amend namin to as we go forward with the investigation. Kung meron kami makakuha, other pang ebidensya, lalong-lalo na yung kung nasaan si Catherine ngayon, yung katawan niya or siya mismo, no? Apo. And we hope and pray that safe ito si Catherine as we speak. Opo. Apo. Ito hong si Jeffrey Ariola Magpantay, po? Opo. Oo. At sa ngayon, nasaan ito? At large po yan, sir, no? Base sa research natin, yan po ay civilian at nayu-utilize na personal driver ni Police Major De Castro. Oo. Ano po ang katibayan ninyo against Jeffrey Ariola Magpantay? Base po sa... Kasi ang huling CCTV footage natin na yung sa movement ng vehicle ng biktima na si Catherine, nawala 10 o'clock ng gabi. Then after few minutes, meron pong base sa chronology of events, ayon sa testigo ng dalawang witness natin na taga Batangas City, napadaan sila sa isang tulay sa barangay Manghinaw, Batangas, na kung saan nakita nila yung Nissan Juke ng biktima at saka isang red CRV na kung saan isang babaeng tumutulo yung dugo sa ulo hanggang sa katawan na binubuhat ng dalawang lalaki. Papunta doon na nilagay sa likod ng CRV. At ito namang si Jeffrey Magpantay, base sa kanilang personal accounts, ay nakita nilang nagmamando. Sa less than 5 meters Manong Ted, ay tinutukan pa sila ng baril kasi nailawan sila ng headlight ng motor. At tinakot pa sila na huwag kayong makialam dito kung gusto nyo mamatay. Kaya kumaripasin po sila ng alis. Pero ang base sa kanilang recollection, very vivid yung kanilang pagkatanda na isang babae na nagmamas doon sa suot ng babae na duguan na binubuhat galing doon sa Nissan Juke na isa namang gamit ng ating biktima. Opo. So kumbaga, ito pong pagkakakilanlan ni Magpantay na isalarawan po ng testigo. Opo, at meron po silang distinguishing marks nakita sa kasi naka-shorts lang ito. Meron po itong dalawang tato na malalaking tato sa binti. Opo. At klaro po naman po na sa pagkakaalam nyo, itong si Magpantay may tatoong ganun. Meron po, base po sa research natin. At saka yung lugar na po yung Manong Ted ay bagong diversion road. Meron pong solar light sa gabi. Medyo maliwanag at naaninagan pa ng headlight ng kanilang motor. Opo. Ito pong dalawang John Does, ito po yung bumubuhat doon po. Manong Ted, hindi lang talaga ma-identify. Ngayon, ongoing sa subject namin sila sa composite sketch, no? Para kahit paano meron naman tayong computer sketch sa ating crime lab, baka mapag-generate kami ng mukha, no? Baka nagbabaka sakali din po kami. Opo, yung pong na-recover na sasakyan, opo, na kamakailan lamang na tampered ho daw yung chassis tsaka yung engine number, yun ho ba yung sasakyan na sinasabing, kung saan po sinakay si Catherine? When it was discovered, Manong Ted, we immediately contacted our witnesses. Pinakita namin sa kanila na yun nga ang sasakyang nakita nila noong October 12 na kung saan may may kinargang babaeng duguan. So, what we did was pina-process namin yan sa SOCO at fortunately meron po tayong nakuhang 17 hair strands doon sa loob ng sasakyan. At saka, if I'm not mistaken, Manong Ted, they were able to get 12 swabs, parang cotton buds, 12 swabs of blood samples doon sa sasakyan. At yan po ang continuing effort natin para ma-connect natin yung testimonial evidence ng dalawang witness na nakita na yung sasakyan at saka yung sa object evidence. Patuloy po ating pakipag-ugnayan sa pamilya kasi nung Sunday po mismo, when we got the results from the crime lab na may nakuhang ganong specimen,
ay nagre-request po kami na standard sa pamilya, sa magulang mismo ni Catherine. Opo. Para meron po kami kumparahan, pero minarapat po ng pamilya na wag muna magbigay. Opo. Yun po ang naging sitwasyon namin ngayon, Manong Ted, pero kami po ay humihingi ng tulong pa rin sa pamilya. Opo, opo. At naiintindihan din po natin kung gaano nga ito kahirap ngayon sa pamilya. Sir, ito pong si Major Alan De Castro. Sino ho ang nakausap niya na pulisya na nag-iimbestiga? Kayo ho ba mismo nakausap itong si Major? Opo, opo. Opo. Ano Kami po? po, mga investigador namin. Opo, opo, opo. Pulis sa pulis na usapan. Ano ho ang dating sa inyo nito? Iba yung demeanor niya, no? He's hiding something. He opted, yun nga, Manong Ted, tikom talaga. Tinatanong na namin, basically, unang-una ay yung general inquiry, no? Saan siya naka-assign, anong present assignment niya. But when we discuss or when we ask him about the incident, denial po kaagad ang kanyang sinasagot. And he opted to harapin na lang kung may kasong isasampa sa kanya. Kaya on our part, Manong Ted, we look for other avenues, no, to produce evidence against him. Kaya yan po, continuing effort po, Manong Ted. Opo, opo. Masakit man pong sabihin, di ho ba, no? In the absence of the body, ang maisasampa ho ninyo dito ay kidnapping, na kaso. Opo. Opo. Sir, dito po sa pangyayaring ito, ano po ang aming maaasahan sa tibay po ng inyong hawak ngayon na ebidensya sa Fiscal's Office para ito'y tumayo, at palagay ho kaya ninyo sa inyong pakipagpulong po sa office po ng Fiscal sa Batangas City, gaano kabilis ito para po ma-resolve kaagad makapaglabas po ng arrest warrant? Manong Ted, ang kagandahan po kasi ng bagong circular ngayon ng DOJ, yung Circular 20, na kung saan nire-require po yung proactive participation ng mga prosecutors sa mga heinous crimes, no? Ang kaso pong sinampa namin hapon ay mag-undergo po yan ng preliminary evaluation ng piskalya. So in 10 days, titinan po yan, we will be informed, or within 10 days, ipapatawag po kami na ito ay kulang hindi, no? Para madagdagan namin. Pero base sa pag-uusap namin kahapon ni Provincial Prosecutor, at meron po kaming certainty of evidence to secure a conviction. Yun ang initial analysis lang po, initial. Doon sa kidnapping, kasi there was deprivation of liberty. Opo, opo. Pero sabi ko magbabago po ang complexion ng kaso. Kung, for example, naitanong ko na rin po, if ever, we can develop a corpus delicti, not the body itself, Opo, opo. but based on the evidence na mapuprove namin dun sa CRB na pula. If we can create the corpus delicti of this crime, that there was indeed a murder or any other crime, we are ready to amend any indictment, Manong Ted. Opo, opo. And I am quite sure na nag-iingat kayo dito kasi baka ma-technical kayo eventually, mahirap na para ho naman sa panig ho ng biktima, di ho ba? Kaya dapat ho talaga dito ang bawat galaw ho ninyo ay naaayon sa mga procedure para wala pong teknikalidad na masisilip dito ang sinuman pong didepensa. Opo, Manong Ted. Kagano din po sa aming mga pronouncements. We cannot state information, lalo-lalo na sa atin sa media, Opo, opo. kung wala po kami pinanghahawakan sworn statements. A lot of speculations are circling around, but sabi nga, we need sworn statements duly subscribed with Opo. a competent authority po. Opo, at itong mga testigong ito ay meron na hong proteksyon ngayon sa anumang pong posibleng banta na naman sa kanila ng mga aakusahan dito. Opo, Manong Ted, sinisecure po natin yan kasi yun lang po ang so far ang ating testigo. And naghahanap pa rin po tayo kasi we're trying to reconstruct the sequence of events hanggang sa saan ba talaga ito si Catherine. Kung titignan namin, Manong Ted, we're still halfway sa investigation. This is a big challenge for us, so wala pong patid ang aming effort dito. Opo, meron na ho ba kayong inilabas pong larawan
o sketch itong si Jeffrey Ariola Magpantay? Meron na po kahapon na pinresent po yan ng ating PNP-PIO. Itong dalawang personalidad natin po, respondent natin, si Major Alan De Castro at si Jeffrey Magpantay alias Jeffoy po. Okay, sige po. So, meron ka ba tanong siya? Apo. Yes po. Colonel, linawin ko lang doon sa unang-unang tanong ni Manong Ted sa inyo. Ang tinitingnan yung possibility kung bakit nangyari po itong kasong ito ay dahil nagsumbong si Camilon na may asawa po itong si De Castro doon sa misis mismo. Na may Opo, babae, parang ganun po. Opo, nagsumbong itong si victim natin si Catherine sa asawa ni Major De Castro na si Major De Castro ay may babae. So, yan po, Ma'am Chacha, no? Very big po yung ganyang statement. We are still trying to get the specifics, no? Opo. Kasi iba po ang, we will try to compare, iba po yung nasa statement at iba rin po yung mga nasa text, no? Doon po sa mga naunang pahayag, ang sinasabi, di umano po ito, ay yung relasyon nitong si De Castro kay Camilon. So, inaalis nyo na po yung pong issue na iyon. Ang tinitignan nyo na ngayon, yung pagsusumbong na nitong si Camilon na may babae itong si De Castro. Ay po natin na isinantabi yun na Ma'am Chacha, no? Tinitingnan natin kasi base po sa communications ng isang beauty candidate din po na kaibigan ng ating biktima na finarnish din sa kapatid na in-screenshot, may relasyon po, no? Illicit affair. So titingnan natin kung nagsumbong o kinonfront. So we're still validating those things kasi malakas po sa kaso kasi pag ma-establish natin yung real motive. Opo, Ba't yung motibo. itong kasong to. Opo. Last na lang po bago ko po ibalik kay Manong Ted. Ito pong binabanggit ninyo na kaibigan itong si Camilon, may proteksyon na din po bang ibinibigay ang mga pulis dito para just in case lang po? Ay sa as of now, ma'am, negative, ma'am, wala po siya dito sa locality natin. She's from other region. We're constantly communicating with her. We're planning to have another interview sessions with her, no? Baka meron pa kaming makuhang ibang klaradong statement para ma-strengthen namin yung kaso. Pero tuloy po ang pakikipag-ugnayan nyo dito sa kaibigan nito ni Camilon. Willing po siya to testify just in case magtuloy-tuloy po yung kaso. Yes, ma'am. Meron lang siyang official engagement out of town. Kahapon po, tinatawagan din po natin ang investigador. And hopefully this day, ma'am, pag dumating po siya, ay tatakbo po ang ating investigador to have a thorough Q&A session po, no? Para mapiliin namin yung ibang gaps. Opo. Sige po. So sir, salamat po na marami, Colonel, ha, dito po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin pong panayam at kami nga din po sa gitna po ng lungkot nga sa pangyayaring ito, no ho, kay Catherine, ang atin po naman din kagalakan na ang pulis mismo ho ang siya hong nag-iimbestiga sa kapwa pulis at nagkakaroon po ng development sa kaso sa pagpupursige po ng mga investigador na pulis, Colonel. Salamat po, Manong Ted, no? At kami naman po humingi ng pasensya at knowing ang ating subject of investigation, isang police officer, isang trained din po. So, we employ strategies, Manong Ted. Kasi hindi po bihira ang ating respondent. He's also a trained officer. Opo. A trained officer. Kumbaga, police officer po ito. Trained officer. Kaya din po kayo nag-iingat nga. Sabi ko nga kanina, dapat po lahat po dito ng inyo pong kaso at ebidensya ay maingat na hawakan para po hindi tayo masilipan ng anumang teknikalidad. Ano po? Salamat po. Opo. Salamat po, Colonel. Mabuhay po inyong hanay. Thank you. Dagang salamat, Manong Ted. Opo. Thank you po. Thank you. Si Colonel Jacinto Malinaw Jr., ang happy mismo ho ng CIDG sa Region 4A sa kaso nga po nitong si Catherine Camilon.